Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa libro ni Propeta Isaiah, Kabanata 12, talata 2. Ang sabi po dito, ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba, sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Praise the Lord. No? So itong ating binasa mga kapatid, ito ay deklarasyon na kung saan mga kapatid ng mga tao na kung saan ay naranasan nila sa kanilang buhay na sila ay iniligtas ng Diyos, no, sa anumang pamamaraan sa mga sitwasyon ng kanilang buhay. At marami na sila napagdaanan, marami na sila na experience na kung saan ay hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Na patuloy yung kamay ng Diyos ay kanilang nararanasan, yung kanyang tulong, yung suporta, yung pag-ahon ng Panginoon sa kanilang buhay ay kanilang naranasan, no? Kaya nga nasabi nila na ang Diyos ang nagliligtas sa Kanya. So dito may kita natin na kung saan mga kapatid, alam naman natin ano man yung sitwasyon na pinagdaraanan natin, yung tulong ng Diyos nandiyan naman po palagi yan eh, di ba? Mahalaga lang hindi tayo yung gumagawa ng problema natin, no? Huwag naman sana na dahil alam natin na ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang tumutulong sa atin, ay gagawa tayo ng problema natin. Tapos ibibigay natin sa Diyos, no? Kasi kadalasan ganoon ang nangyayari. Huwag naman na abusuhin natin, no, na dahil ang Diyos ay tumutulong, malaya na tayong gumawa ng kahit anong gawin natin. Hindi naman ganoon mga kapatid. Kasi alam natin na ang Diyos naman ay makatarungan, ang Diyos ay justice din. At hindi rin naman pahihintulutan ng Diyos na tayong gagawa ng kasalanan o gagawa ng hindi maganda, tapos tutulungan na lang tayong basta-basta ng Panginoon, di ba? Na hindi tayo didisiplinahin at hindi tayo haharap sa konsekwensya, di ba? Totoo naman kapag nagkamali tayo at hiningan natin ng tawad sa Panginoon, nandun pa rin naman ang tulong ng Diyos, pero tandaan natin may consequence pa rin yun, di ba? At hindi natin pwedeng lukuhin ng Diyos, hindi natin pwedeng araw-arawin yun, kaya parang gawin nating bisyo, no? Nagawa na naman tayo ng pagkakamali, dahil pag humingi naman ako ng tawad sa Diyos, patatawarin naman ako di ba? Hindi ganun mga kapatid, no? Wag nating subukin ng Panginoon, no? Wag mong susubukan ng Diyos, kasi tandaan natin mga kapatid, totoo mahal tayo ng Diyos, pero siya pa rin ang Diyos na ng katarungan. Hindi hayaan ng Diyos na basta-basta lang nating lusutan yung mga pagkakamaling nagagawa natin. So tandaan natin, kung gagawin natin yan, mapapalayo tayo talaga sa Panginoon at makatitikim talaga tayo ng justice dahil sa ating mga ginagawang kasalanan. Dito mga kapatid, na i-declare niya ang Diyos nagliligtas sa Kanya, hindi dahil sa gumagawa siya ng masama, di ba? Hindi dahil pinagplaplanuhan niya. Normal, siyempre tayo bilang tao ay nagkakamali rin, pero hindi natin pinaplano. Kasi kung titignan din natin, ang Diyos nagsasabi siya ay Diyos na perfect, kaya dapat tayo maging perfect din, no? Kaya hindi natin pwede rin palaging sabihin na sapagkat ako'y tao lamang. Kasi pag ganun palaging sinasabi natin na dahil tao lamang tayo, ay parang ginajustify na natin yung mga pagkakamali natin. Kapag nakagawa tayo ng hindi tama, nagawa tayo ng mali, parang sasabihin natin na okay lang yan kasi tao lang naman tayo, hindi naman tayo Diyos. Pero sabi nga ng Diyos, ang Diyos ay ganap at tayo ay dapat maging ganap din, di ba? Our God is perfect, that's why we should be perfect din. Na-expect tayo ng Panginoon na tutularan natin siya, no? Dahil kapag di natin siya tinularan, hindi tayo magiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. No? Dapat bilang follower ni Christ, bilang disipulo
ng ating Panginoong Hesus, dapat makita si Kristo sa ating pong mga buhay. At nakikita natin dito na sabi niya, tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. So kasi naranasan niya sa buhay niya na hindi talaga siya pinabayaan ng Diyos. Marami tayong mga kapatiran sa pananampalataya na talagang sinubok din ng panahon. Marami rin talagang pinagdaanan sa buhay. Kaya hindi mo rin matatawaran yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. Na minsan parang ibang tao, tingin nila, para kang nababaliw, parang sobra-sobra na yata yung pananampalataya mong yan, yung tiwalang mong yan. Katulad yung isa nating kapatid, nang buhay pa siya, meron siyang inahing baboy. Ang pray niya sa Panginoon na magkaroon ng mga anak ng 16 na biik, yung kanyang inahin na baboy. Maraming kumukontra. Sabi ng iba, sobra-sobra naman yan sa iyo. 'Di ba? 16 talaga, 'di ba? Yun ang sinasabi ng mga tao. Pero dahil itong ating kapatid na ito, ganun yung kanyang pananampalataya. Kasi pinagaling siya sa sakit na leukemia. 'Di ba? Tinaningan na ng doktor. Kung yung tinaningan na nga siya ng doktor, gumawa pa ng paraan ng Diyos, na answer prayer siya. Sabi niya, how much more? Ito pa. Diba? So, yung pananampalataya kasi natin, pagtitiwala natin sa Panginoon, bakit ganun na lang kagrabe? Kasi nga, nasubok na ng panahon naranasan mo na yung kabutihan ng Diyos. Kaya, the more na nararanasan natin, yung tulong, yung gabay, yung pagsagip ng Diyos sa atin, na nagiging kampante tayo kasi alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga sabi niyo, kahit munti, wala munting mang pangamba, ni munti, kahit konting pangamba ay hindi siya nangangamba kasi tiwalang-tiwala. Hindi lang may tiwala siya, kundi tiwalang-tiwala siya. Diba? Para sa isang tao nga, 'di ba? Kapag kilala mo yung isang tao kung paano siya gumawa, kung gaano siya kahusay, kagaling, kapag may pinagawa ka sa kanya, panatag yung puso mo alam mo na pag itong taong pinagawa mo yan, ay tatapusin niya yung trabaho niya, at hindi lang tatapusin yung trabaho niya, kundi maganda yung kalalabasan ng trabaho. Diba? Pulido. Hindi lang basta tinapos yung trabaho, kundi alam mo na pulido, talagang maganda yung kalalabasan ng pinagawa mo sa kanya. So kasi bakit? Kasi kilala mo yung tao So panatag ka. Ganun din yung taong ito. Kung sa tao nga, 'di ba, pag kilala mo panatag ka kapag siya yung pinagawa mo. How much more sa Panginoon, na talagang alam natin na kung tayo ay magtitiwala sa kanya, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Kaya nga, sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. So para sa kanya si Jesus, si Yahweh ang Diyos ang lahat sa kanyang buhay. Ibig sabihin, siya yung pinaka-importante, siya yung pinakamahalaga. Walang bagay sa mundong ito na pwedeng itumbas. Walang bagay na sa mundong ito na pwedeng ipalit sa ating Panginoon. Kaya sinabi niya, ikaw ang lahat sa akin, ang Diyos ang lahat sa akin. Sa iyong kayamanan mo, sa iyong ating karangalan, sa iyong ating kayamanan, sa iyong ating awit, sabi doon, aking kaligtasan. So, ibig sabihin, sa yung awit mo, sa yung tibok ng puso mo, sa yung nasa puso mo, sa yung palaging namumutawi sa bibig mo. Diba? Ang tao, kapag nandun yung kagalakan, sa yung maawit. Ibig sabihin, palagi nating ipinapahayag yung kadakilaan ng Diyos na ginagawa sa buhay po natin. Hindi tayo nahihiya, kundi bagkus ay ating ipinagmamalaki yung mga kaligtasan, yung pagliligtas ng Panginoon na ginagawa po sa buhay po natin. Hindi natin po ikinahihiya yun, kundi ating pinagmamalaki sapagkat sa pamamagitan yun, ipinapakita natin, idinideklara natin yung kadakilaan ng Diyos. At siyempre, malaking bagay rin yun sa mga nakikinig, lalo sa mga taong dumaranas din ng mga pinagdaanan mo sa buhay, ay magbibigay yun ng inspirasyon sa kanila. Kung ikaw nga ay niligtas, ikaw nga ay pinagpala ng Diyos, kung ikaw nga ay answer prayer, kung ikaw nga ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos, sila rin ay makakaranas ng biyaya ng Panginoon.
na para sa tingin nila nawala na sila ng pag-asa at wala nang solusyon yung problema nila, pero sa pamamagitan ng mga pagpapahayag natin ito ng kadakilaan ng Diyos ay nagkakaroon sila ng inspirasyon, nagkakaroon sila ng pag-asa na walang imposible sa Diyos na sila ay tutugunin din ng Panginoon. At nandun yung kaligtasan. Hindi lang sa spiritual, kundi habang tayo nabubuhay sa mundong ito, ligtas tayo sa piling ng Diyos, di ba? Katulad ako, marami na rin aksidente akong naranasan, di ba? Naopera na nga ako dito nagkaroon na nga ako ng bone grafting, di ba? Sa aksidente, tapos nabangga rin yung sasakyan ko. Kaya itong sasakyan ko ngayon, rental lang ito, no? Kasi hinihintay ko pa yung bayad sa sasakyan ko kasi hindi na maaayos talaga, no? Nag-deploy na kasi yung airbag niya. So dito sa Canada kasi pag ganyan, hindi na talaga inaayos yan, no? Siguro kung sa Pilipinas, magagawan pa ng paraan. Di ba lang, siyempre dagdag gastos ulit kasi imbes na wala ka nang binabayaran monthly sa nasasakyan, kundi insurance na lang, eh siyempre yung ibabayad na financial dun sa sasakyan kong yon, eh siyempre ano na alam naman natin yung sasakyan nagde-depreciate. So kung ano yung market value, yun lang yung matatanggap natin. Pero salamat pa rin sa Panginoon kasi nga at least yung kalagan dun, buhay pa rin tayo. 'Di ba? Nakakapagpatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon at binibiyayaan pa rin tayo ng buhay. So ang ano lang dun is yung kaligtasan na yung proteksyon ng Diyos. Saan man tayo pumaroon, alam nating ligtas tayo sa presensya ng Panginoon. So yun lamang mga kapatid, at nawaan Diyos patuloy magpala po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.